Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Shoot sa kaldero. Ganyan inilarawan ni Senator Ping Lacson ang pag-usad ng kanyang investigasyon sa mga ghost project sa Taguig na palwarte ng mga Cayetano. Ayon sa senador, lumalalim daw ang kwento habang pinapalakas ang binubuo nilang kaso. Bago nito, inilantad niya ang questionableng flood control project sa Taguig na lumabas ng 2 beses pinaglaanan ng pondo. Kabilang daw ang mga yan sa nasa 2.38 billion pesos na budget insertions para sa lungsod noong nakaraang taon. Yan ang pinakahuling update sa iringan ni Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Noong weekend, inakusahan ni Cayetano si Lacson na dumoble raw ang net worth. Nauna nang itinanggi ni Cayetano na may ghost project sa Taguig at hinamon pa si Lacson na maglabas ng ebidensya. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, kasama ang mga yan sa posibleng silipin ng Blue Ribbon Committee kapag nagsumite si Lacson ng mga kaukulang dokumento. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then we'll start reviewing it. Hindi lang po naka-confine doon. Yung mga sinasabi po nung 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila, so we will be inviting them. Yung nag-overlap, yung kasi may mga linear meters yan eh. Kapag ang isang project, phase 1, halimbawa phase 2, phase 3, mahaba yan eh. Pero may mga napansin na kami doon na yung sa phase, between 2 phases ng proyekto, naka-overlap. So hindi mo masasabing parang completely na-ghost kasi may nagawang portion, pero dahil in-overlap mo, nakatipid yung, halimbawa, nakabawas ka ng 100 linear meters. Dahil dineclare mong parang hagip na yun ng pondo para doon sa span na yun. Pagkatapos yung susunod na span, in-overlap, sinadya yun kasi para makatipid. Kasi nga, merong tongpat. Kasi kung maayos yung paggawa ng proyekto at wala naman nilalagyan, siyempre, susundan ng kontraktor yung kung ano yung nakalaan na pondo para sa span na yon. Pero dahil kailangan magtipid at baka hindi mahalata, in-overlap yung span. So, parang minsan lang ginawa, pinalabas na 2 beses na pondohan yung span na yon. Opo. I hope you can follow, no? Yung Opo. 100 meters sa linear meters. Para nagpatong nagawa na yun eh. Pero gawa sa na eh. documentation, parang nasaklaw pa uli yung tapos yung buntot. kunwari nagawa pa ulit. Ganon ang daya. Parang yung buntot, Sen, yung dulo, na halimbawa sabihin mong isang hakbang, yung dulo. So, yung next project, sinakop din niya yung isang hakbang na dulo na yon para palabasing bago. Yes, natapos na at bayad na. So, natipid mo yung dulo na yon. Kung halimbawang sabihin natin 10 linear meters at kung halaga ng isang linear meter halimbawa 400 or 500,000. So, kung hahakbang ka at makakatipid ka ng 10 linear meters, medyo nakadaya ka ng 5 million, di ba? Kung halimbawa 500,000 yung isang, example lang ito. Halimbawa 500,000 pesos ang cost ng isang linear meter at sinaklaw mo yung 10 linear meters, agad-agad nakatipid yung contractor ng 5 million. At nawalan ng gobyerno, nanakawan ng gobyerno ng 5 million pesos kaagad. Oo, nako. Kung gano'n ang kwentahan, di ba? Opo. Tapos may nakita pa, kasi ngayon, napakarami kasing, isang kaduda-duda, so far, ang nakikita namin, out of the 6.79 billion na insertion, 2025 pa lang ito. 6 billion, 795 million yung insertion, na nakapangalan to, naka-care of kay Senator Alan. So, out of that, meron kami nakitang 3.385 billion na halos pare-pareho ang halaga eh. 100 million, 100 million, 100 million. Ang haba. So hanggang sa nakita namin, meron doong dalawang parehong-pareho yung lokasyon. Parehong-pareho description. Ibig sabihin, isang proyekto, 2 beses pinondohan. Now, does that make it outrightly illegal? Probably not. Pero kung ang pinapatingnan ko ngayon, yung documentation nung isang proyekto na 2 beses pinondohan. Kasi kung parehong nadeklara at nakasingil yun, at madali makita yun, nasa record yan ghost yung isa.
Pero kung hindi na inimplement yung isa doon kasi nga doble, wala sigurong problema kasi na-correct. Pero saan napunta yung 100 million na yon? Yun ang tanong doon. Opo. So, well, long and short, parang kung i-summarize natin, this is work in progress at maganda yung progress as far as our own investigation is concerned. Dahil sabi ko nga, di ba, the plot thickens, tapos yung kaso lumalakas kasi nga marami kami nakakalkal at may mga nakausap na rin kami na posible mga testigo. So, hindi lamang nako-confine sa isang tao. Sa tingin namin, marami pa rin ibang masasangkot na mga individuals patungkol dito. Itong pagtingin niyo, sir, dito sa projects na ito sa Taguig, may mga nagsasabi baka pagganti kay Senator Alan Cayetano dahil nakakasagutan niyo siya nitong mga nakaraang araw. At sabi rin ni... Naglabas siya ng statement mismo, partner. Sabi, bakit daw po Taguig lang? Senator Ping ang pinupuntirya. Ang daming pa daw ibang city. Ibang lugar na may mga ganyang ghost at illegal na mga infrastructure projects. Well, una-una, hindi ako magpapa-ipokrito, no? Siya yung angingay, At saka inatak niya yung aking integridad. Anong gagawin ko? Alam mo, nandyan naman talaga yung records ng Taguig. Kaya lang, hindi namin na i-prioritize kasi nabuntun yung aming pansin doon sa Bulacan. Kasi yun talaga yung napakarami. Pati sa Occidental Mindoro at saka sa ibang lugar. Pero nandyan sa baul namin yan. Nasa vault file namin yan So ngayon nag-ingay siya, nag-ingay. Siyempre, sabihin ko staff ko, hanapin nyo nga yung Taguig kasi ang ingay nito. Nagmamalinis, tapos nagbibibintang ng kung ano na hindi naman totoo. Siyempre, pag inatak mo yung integrity ko, babangon ako. At gagantihan kita. Sabihin niya ng sinisiruin ko yung Taguig. Well, he can say that, he can claim that. Pinaprioritize ko lang, hindi ko sinisingle out. Pinaprioritize ko lang dahil sa ingay niya. So let's see kung saan to aabot. Pero sabi ko nga, ang dami nagbo-volunteer. Noong nga nagsalita lang ako tungkol sa Taguig, I was swarmed by so many information na sinasala namin kasi baka iba planted na. Opo. Ang dami nagkukusa, no? Hindi inaayos nga namin schedule. Yung iba nga hinahati ko na sa staff kayo na makapagkita at lahat, And even yung kanyang sariling kapatid na nagparating ng salita na gustong makipagkita. But then, hindi pa naman nagaganap yun dahil hindi pa nasa-set yung schedule. Kung nagbago ng isip, hindi ko alam. Pero hindi ako naghahanap ng informants. Sila mismo yung, dahil siguro, marami silang alam. So, let's put it that way. Babangon ako at dudurugin Kala ko kita. yung pelikula, linyahan sa pelikula, yung sinabi ni Sen Lacson. Sen! Hindi, kasi kayo man, alam mo, ikaw, Victoria, ikaw, Robert, Opo. inatake kang personal, tapos ang hinatak sa iyo, integrity mo. Opo. Anong gagawin mo? Yes, Totoo. I-defend mo yung integrity mo, pero hindi ka titigil sa pag-defend lang kasi kung defensive ka lang lagi, babanat siya ng babanat. So, gawin mo rin siyang busy. Hindi pa ba naging... At saka meron naman alam mo, kung babato ka, dapat wala may babato sa'yo. Ang ingay-ingay mo, ang dami-daming problema doon sa lugar mo. Alam mo, pati yung mga, kala ko nga, isa lang yung bagman niya nung una Lumalabas ngayon, na-identify na bagmen sa ngayon, at least 3 Tatlo? Exciting ang abangan natin sa Blue Ribbon Committee. Sir? Kailan ang target, sir? Ganito, Victoria, Robert, kasi ang iniisip ko, either simultaneously, ipadala ko ng diretso sa ombudsman para madali na yung investigation nila. Pwedeng unahin kong Blue Ribbon o kaya pwedeng hindi ko na idanto sa Blue Ribbon para mas mabilis. Idiretso ko na lahat yung nakalap naming ebidensya, diretsong ombudsman na para mas mabilis pa. Kasi kung dadampan ng Blue Ribbon, medyo may balitaktakan pa dyan. Baka maharas pa yung mga resource persons na mag-a-attend. Kaya inisip ko ngayon, medyo nagdadalawang isip ako na wag na idaan sa Blue Ribbon, idiretso ko na sa ombudsman. Para diretso na yung kung kailangan pa nila mag-fact-finding o hindi na kailangan kasi sufficient na yung ebidensya, diretso na agad sa preliminary investigation para madali na yung pag-resolve, yung paggawa ng resolution at kung merong tinatawag nilang reasonable certainty of conviction, may establish na nila yon, didiretso na sa Sandigan Bayan at para ma-issue na agad ng warrant. Bunyog
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.